Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po kami dito, pero nagagalak po kami na naimbitahan. Actually, excited po kami na maglingkod kay Lord. Dahil maraming ginagawa si Lord sa aming buhay, maraming ginawa at gagawin pa. Tama po ba? Amen. Tayo po, lagi po kaming excited dahil araw-araw po laging may biyaya si Lord. Lagi siyang may bagong dala sa ating buhay, di po ba? Amen. Kaya kada linggo, excited po kami mag-church dahil yun ang kalakasan namin. Yun ang salita ni Lord dahil di ba nga po, hindi po tayo nabubuhay sa pagkain lamang. Hindi po tayo mga hayop. Tayo po ay ginilalang na kawangis ni Lord. Tama po ba? Amen. Dahil tayo po may sariling pag-iisip, binigyan tayo ni Lord ng pag-iisip, tayo po ay matalino. Tayo po ay nakakagawa ng mga magagandang bagay. Di po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Declare po natin yung Luke 4:18. Ayan po kayo. Declare po natin, Luke 4:18, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He is the Anointed One." Amen. Ang topic po natin ngayon, nakiflow po ako kay Rev Ito, Cleo. Sorry po. Dahil kay Rev Ito po kasi, siya po yung mentor ko nung nasa Manila po ako. Ayan, nag-work po ako kay Pastor Eric. Kung kilala niyo po siya, Pastor Eric De Vera. Tumira po ako doon ng matagal bago po may panganak yung panganay ko. Ako po yung parang naging assistant niya, taga-drive. Nagkaroon po kami ng project dahil nakita niya po yung talent ko na may alam sa art painting. Ako naman po ay biyaya po ni Lord, i-share ko lang po yung buhay ko. Kung sino po si Marlo na tinawag ni Lord. Bata pa lang, ang nanay at tatay ko ay si nanay, galing po ako sa broken family. Si nanay ay isang engineer, chemical engineer, and then si tatay ay isang art painter. Ayan. Ngayon, si nanay may dating asawa. May dalawa siyang anak, yung kuya ko at ate ko, and then sumama siya kay tatay dahil lagi pong wala yung dati niyang asawa, so pumunta siya kay tatay at sila na po yung magkasama, and then pinanganak po ako pero nagkasakit. Ngayon, napunta po ako ng Bani dahil wala na pong pang tustos yung nanay at tatay ko dahil dun sa mga hospital bills dahil nagkaroon po ako ng sepsis, sakit po yun sa dugo. Ayan. And then, pinunta po ako sa lola ko na taga Bani, and after a while, yung pinsan ng lola ko ay nangangailangan ng anak dahil sabi ng doktor, hindi na po sila makakapag-anak dahil yung miras pa po yung ovary nung foster mother ko. Kaya naging foster ko dahil ibinagay po ako doon. Inalagaan po ako dahil si Papa at si Mama, si Papa is a professional na electrical engineer. Si Mama is high school math teacher sa Bani. Ayan. So, ayun po, lumaki po ako doon sa biyaya ni Lord. Binayayaan ako ng mas magandang buhay. So, ibig sabihin, ako po ay isang ampon. Sino pong... Hindi, inampon tayo ni Lord, di ba?
Ayan. So, noong una, hindi ko po nakikita yung sarili ko na parang blessing dahil, pero bata pa lang po ako, kilala ko na po si Lord. Dahil lumaki po ako doon sa Christian family na naglilingkod din kay Lord na um, sa Methodist Church. And lumaki po akong Methodist Church. Ginagamit din po ako ni Lord doon. Yun nga lang, pagdating ng high school, nalaman ko na hindi pala ako tunay. Though bata pa lang po ako, may naririnig na po ako pero hindi ko pinapansin dahil masaya ako sa piling ni Lord. I mean, di po ba? Hindi mo pinapansin. Pero nung nag-college na po ako, andun na po yung parang nagre-rebelde sa dami-dami ng ang daming question kay Lord na bakit ako pa? Naglilingkod naman po ako sa inyo, Lord. Ganon. Pero si Lord, nangungusap. Ayan. So, marami siyang ginawa sa amin hanggang nag-backslide po ako. Yun pala, yung mga experience ko po na, di ba, kilala mo na si Lord, tapos mag-backslide ka, na, ibig sabihin, hindi naman po yung talagang backslide. Ang, parang sinabi ko sa sarili ko, tumalikod ako kay Lord, pero gagawa pa rin ako mabuti. Pero yung time na yon na tumalikod ako kay Lord, madilim po yung langit ko. As in, everyday papasok po ako ng school ko sa college, sa SLU, Baguio. Madilim po yung hanggang unti-unti kong sinisik si Lord. Ayan, hanggang unti-unti ko siyang binabalikan. Mas maganda, lumiliwanag po yung langit ko. Ayan. So, at gumagaan po yung pakiramdam ko. Dahil, sabi nga pala, nasa Bible din pala, apart from you, I can do nothing. Di po ba? So, naranasan ko na wala si Lord sa akin. Pero, si Lord pala, hindi niya ako pinabayaan. Dahil, ako po is ma-explore, mabarkada, ganun. Pero si Lord, nilid niya ako sa barkada na, alam niyo po ba, panay lahat Dean's Listers yung mga kabarkada ko. 10 po kami na hindi mapaghiwalay. Yung mga kasama kong Dean's Lister, nasa top 1, top 2, top 3, tapos nasa top 10, gano'n, hanggang top 20. Ako, wala po sa top dahil, pero napapasama ako. Tinutulungan nila ako. Biyaya ni Lord dahil hindi niya ako pinabayaan kahit na yung time na yon parang hindi ko siya kinikilala, pero nilagay niya ako sa hindi ako mapapahamak. Hindi ako, kasi nagkaroon ako ng bagsak, yun pala, yun na yung mitya ng hindi niya ako papahamak na hindi na ako magbabagsak ulit ng isang subject. Ayun, hanggang nakarecover ako, hanggang naging normal po yung block section ko dahil maganda po yung block section dahil yung mga kaklase mo sa isang subject, kaklase mo rin po sa ibang subject, yun, diba? Ayun, mas madali kayong makaka-cope up dahil nagtutulungan kayo. Ayun, tinutulungan nila ako. So, ako, magaling sa art, tawag dito, niligay, ang contribution ko, mapaganda yung project namin, mga thesis namin. Sila yung mga electronics part, yung mga programming, gano'n. Dahil sa biyaya po ni Lord, nakatapos po ako at nakapasa rin po sa electronics engineer. Ayan. God is good. Hanggang naging president po ako ng choir habang nag-work po sa Sharp, and then marami pong napuntahan. Nag-work din po ako sa Smart Telecoms ng 3 years dito sa buong Pangasinan, kaya familiar po yung mga lugar sa akin dahil inaalagaan po namin yung mga cell site po sa buong Pangasinan. Kaya buong Pangasinan medyo kabisado, napupuntahan, familiar, gano'n. Kaya hindi na ako naliligaw sa sarili kong town. Ayan. Pero, nag-resign po ako, pumunta ako kay tatay, yung painter, dahil mas malaki kita sa painting. Gano'n. Binitawan ko yung
yung yung telecoms ko dahil walang social life. Ayan. Pero yung purpose ko nun, kalala ko na si Lord, parang na parang ang purpose ko natin, ang focus ko is um, ipakilala si Lord through yung kung ano meron ako. Pero kulang pala. Kahit sabihin natin marami kang talent, marami kang gift, successful ka, nakagraduate ka, nakapasa ka ng board, at successful ka, maganda yung work mo, pero wala ka naman po palang, wala po akong sabi ko, wala akong nadi-disciple, wala akong nasisharean. Parang pinapakita ko lang, uy, kay Lord ako, kaya ako successful, ganon. Parang nakafocus ako sa sarili ko. Nakalimutan ko na mas importante po pala yung Great Commission. Ano po ba yung Great Commission? Make disciples of all nations, di ba? Hindi naman sabi ni Lord is, magpaka-achieve ka, magpakataas ka, para makilala ako. Hindi naman po ganun pala. Doon po ako na-convict. Kaya ngayon po, nagsasalita po ako sa harapan nyo upang ibigay or i-share po yung word ni Lord sa akin. Sa atin dito. Though, mahaba po yung prepare ko. Pero, check po natin kung hanggang saan. Isang oras, Pastor? Ayan. Ayan. Parang sigilis po yung nagawa ko. Dahil sa excitement ko, gusto kong may share kung paano makilala si Jesus sa inyong buhay. Kaya po yun yung topic ko dahil akala ko kasi pag may achievement ako, pag may ginawa ako, makikilala si Lord sa ginawa ko. Pero hindi pala. Kailangan mong i-share yung gospel. I-share mo yung experience mo. I-share mo yung presence ni Lord. Ano yung binago sa'yo. Dahil ako po, sa totoo lang, for God's glory, lahat na ng klaseng kalokohan, meron po ako. Ayan, tawag dito, asin maloko, yung dahil kahit na Kristiyano ka, lumaki kang Kristiyano, pero nagpadala kasi ako. Hindi, nakikisama ako sa mga kaklase ko, sa mga kabarkada, pero ang problema, nagpadala po ako. Yun po yung problema. Kaya dapat pala, makisama ka, pero huwag kang magpapadala. Tama po ba? Amen. Dahil kailangan po nating i-share yung word sa kanila eh. Kaya tayo nakikisama dahil gusto natin silang maayakay yung kapitbahay natin, kaibigan, kabarkada, dahil gusto mong i-share yung naranasan mo kay Lord. At kung gaano siya kabait, gaano po siya kumikilos sa buhay nyo. Di po ba? Ayan. So, make Jesus known in your life. How will people know? Next po. More about Jesus. What are the proofs? Ano yung proof? Ayan. Paano po malalaman or magiging kasi aminin po natin yung mga kaibigan po natin, kilala po nila si Lord. Pero gaano kalalim? Di po ba? Yun yung goal natin. Sabi po nila is, sabi po sa Bible is, kung anong puno, yun ang bunga. Ito po ang puno natin, ang word ni Lord. Di po ba? Kailangan bumunga po tayo. Amen? Amen po. Ayan. Number 1, make Jesus visible. Paano pong visible? Paano pong makikita? Dapat makita muna sa atin. Ay, siya nagbago na. Ganon. Ay, siya nakikita kong consistent po siya na si brother na ganito, consistent po yan ng mabait. Matulungin. Kahit na may umaabuso, okay lang. Kasi accountable naman po yung nang-aabuso kay Lord, di ba?
pag-pray po natin yung mga umaabuso po sa atin, yung mga nagpe-persecute sa atin, yung mga gumagawa ng hindi maganda sa atin, ipag-pray po natin sa kanila na katagpuin sila ni Lord. Na mas makilala po nila si Lord. Dahil hindi po natin mababago ang ugali, ang pakikitungo, ang attitude ng isang tao. Si Lord lang. Dahil through the Holy Spirit, pag pinag-pray mo yan, may nangyayari. Dahil prayer works at there is power in Jesus' name. Tama po ba? Amen. So, anong una natin gagawin? Letter A, Jesus showed us how to love. So, show them how to love. Tinuruan po tayo ni Lord kung paano Lord Jesus, kung paano magmahal. Unconditional. So, magpakita po tayo ng bunga nung pagsusunod natin kay Lord. Ayan. Punta po tayo sa Mark 12:29 to 31. Binuo ko po yung 31 na lang po. So, the second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. Sinamarize ni Lord Jesus yung commandment, 10 commandments into 2 na lang. Dahil, di ba, alam naman po natin, yung first commandment is to love your Lord your God with all your mind, all your soul, with all your spirit. Tama po ba? Yan. Pangalawa is ito. Dahil pagka tinignan mo yung 10 commandments, yung mga sumunod doon is about loving your neighbor. Kasi kung mahal mo ang neighbor mo, hindi mo yan nanakawan. Hindi mo yan papatayin. Hindi mo yan gagawa ng masama. Hindi mo yan pagnanasahan. Hindi mo yan pagkakainggitan. At wag po tayo mainggit dahil may sasakyan po sila. Darating ang panahon, puno yung parking lot na yan ng sasakyan. Dahil kayo, sumusunod kay Lord. Dahil sabi nga, di ba, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all. Sabi niya bang isa lang? All, di ba? So, lahat pala ibibigay ni Lord. Sumunod natin lang tayo sa Kanya. So, yung nakikita niyo pong sasakyan na dumating, biyaya po yan ni Lord. Bunga po yan ng pagsusunod at prayers, declaration. Dahil pandemic po yan dumating. Malay po ba namin na magkakaroon kami ng sasakyan during pandemic? Di po ba? Alam niyo naman po yung nangyari ng pandemic. Di po ba? Yan. So, yan po yung bunga ng kabutihan ni Lord sa amin. Matagal na po kami nagpe-pray ng sasakyan, ng bahay at lupa. Ngayon, pinagpe-pray po namin ng sarili na yung bahay at lupa. Though may bahay po kami, family house. So, iba pa rin yung bibigay ni Lord. Di po ba? Amen. So, sabi niya, love your neighbor as yourself. Gano'n mo kamahal yung sarili mo? Kagaya nga, di ba, minsan nakapokus tayo sa sarili natin. Kailangan ko ng ganito, gusto ko ng ganito, gagawin ko yung ganito, ambition ko ganito. Pero, sumagi ba sa sarili natin na sa pamilya natin, sa mga anak po natin, may mga pangarap tayo. Hindi naman po selfish yun. Pero, yung outside your home, kamusta naman po? Nag-ambition ka ba para sa kapitbahay mo? Paano? Makapag-ambition ka lang na makasunod siya kay Lord. Di ba masaya yun? Eh kung mayaman ka na, bigyan mo siya ng sasakyan. Kaya ba? Wala namang imposible kay Lord eh. Marami pong nangyayari yan sa Manila, sa mga sumusunod kay Lord. Ang dami pong nagsisid ng sasakyan. Para sa mga pastor, kahit sa simpleng membro, binibigyan ng motor, binibigyan ng mga 4 wheels, hindi man bago, may magamit.
Bakit? Bakit nila ginagawa yun? Pero kung wala kay Lord, gagawin mo ba yun? Kung sa kumpanya, okay lang. Kasi mayaman yung kumpanya. Pero ikaw mismo, galing sa sarili mong bulsa, di ba parang imposible? Pero yun yung imposible eh. Kaya ni Lord yun. Tama po ba? Amen? Kaya wala pong imposible kay Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Pagpalain yung word ni Lord. And anyways, mag-short prayer muna tayo para mas mag-sink in yung mga word ni Lord sa atin. Father God, we thank you Lord God sa umagang ito. Lord, pagpaglayan niyo ang bawat puso't isipan Lord God ng bawat nandito Lord God. Lord, katagpuin niyo mo ang bawat pangangailangan po namin, ang mga salita Lord God na namin po namin Lord God. At Lord, as your speaker today Lord God, I ask you Lord na ikaw po makita sa aking buhay. Itago mo po ako sa inyong lulukuran. At ikaw po, Panginoong Hesus, ang aking ang makita dito sa harapan na ito, Lord God, at ikaw po ang may taas. All these things we ask in Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan, pangalawa po, Mark 10:17. Ay, tama ba? Sorry. Ano yung pangalawa? Ayan, yun na lang. Yun. Yung love your enemies. Sabi dito. Sa Luke 6:35, love your enemies. Do good to them. Lend to them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven will be great, and you will truly be acting as a children of the Most High, for He is kind to those who are unthankful and wicked. Love your enemies. Sino magtuturo niyan? I mean, kung tayo-tayo lang, wala ang Diyos, sino magtuturo niyan? Di ba? Di ba napakahirap mahalin ng tao pagka kaaway mo? Di ba? Amen? Dumaan ka lang dyan, pinag-usapan ka na. lahat na ng klaseng istorya ng Marites, natanggap mo, wala kang kaalam-alam, di ba? So, di ba parang minsan may marinig ka lang na hindi maganda tungkol sa'yo. Parang yung puso mo, yung utak mo, nag-iisip na kung paano ka makakabawi. Di ba? Simple lang yon. Wala pang ganun yun. Hindi ka man nasaktan, di ba? Pero usap lang yon. Pero biyaya ni Lord, tinuturuan tayo. Ang Panginoong Hesus, sabi niya dito, love your enemies. Bakit? Kasi gusto niya na magkaintindihan po lahat ng tao. Magkaisa. Gusto niya po na, di ba kung may kaaway ka, minsan nagluluto ka, matutulog ka na nga lang, iisipin mo pa. Pag gising mo na sa umaga, ano na naman yan? Adta naman yan. Nakita man ng sunan. Parang gano'n. Di ba? Makita mo lang minsan ayun. Pag gano'n, pabayaan mo na. Pag-pray mo na lang. Di ba? Una, pag-pray mo sarili mo. Dahil baka ikaw yung may problema. Wala naman siyang ginagawang masama, ikaw itong nag-iisip ng masama. Kristyano po tayo, di ba? Kailangan mapagpigil po tayo. So, ang gagawin po natin, Lord, andito na naman po yung puso ko. Andito na naman yung isip ko. Nakakaisip na naman ng hindi maganda sa kapwa ko. Paano ko pa nga pala maaakay siya? Kung hindi maganda yung naipapakita ko sa kanya. Lord, tulungan mo po yung puso ko na maayos at ng isip ko para gabayan niyo po ako para maakay ko po siya. Kasi maakay mo lang siya ng isang Sunday, malay mo, tuloy-tuloy na yun. Diba? Amen? Mamaya, yung mga kaaway mo, katabi mo na. O di, sino bang walang kaaway dito?
Meron? O sino may kaaway dito? Yung honest lang po. Ako meron. Sino? Taas kamay. Sige na, please. Sino? Yung kahit konting away lang. Dahil pagpipray po natin yan. Dideklarahan po natin yan. Sino po? Taas po natin yung kamay. Kahit hindi kasundo lang. Lord, yung hindi ko kasundo, next time, nandito na po sa katabi ko. Amen. Tama po ba? Amen? O di, kung kunwari, 3 yung hindi mo kasundo, katabi mo na. E di puno na tong lugar na to. Amen? Amen? Amen. Kaya, love your enemies. Actually, hindi mo naman talaga kaaway yan eh. Tama po ba? Hindi mo kaaway ang isang tao. Hindi mo lang gusto yung ginagawa niya. Pero mahal mo yan. Hindi mo naman kayang patayin eh. Hindi mo naman kayang saktan, di ba? Yung mga kaaway natin. Tama po ba? Dahil, kahit ano man ang ginawa niyan, hindi mo pa rin kayang saktan yan dahil mahal pa rin yan ng Diyos. Sabi nga dito, for He is kind to those who are unthankful and wicked. Mga masasama. Hindi siya unthankful. Kahit na may binigay ka na, binigay mo na lahat, binigay mo na yung house unlock mo, hindi pa rin nag-thank you. Di ba? Okay lang yun dahil mahal pa rin niya ni Lord. Dahil pag ikaw, pinag-pray mo yan, may contribution ka kay Lord. Amen? Sino mag-pray para sa kanyang kaaway? Mga, sabihin natin hindi kaaway, mga hindi ka kasundo. Pag-pray po natin sila. Amen? Tama po ba? Tama po ba? Di ba po ba pagka pinatawad mo yung hindi mo kasundo, kahit na lagi nilang ginagawa yun, di ba magaan po sa pakiramdam? Tayo po na nakaranas na ng biyaya ni Lord. Di po ba? Mas masarap sa pakiramdam. Yung mga mahal tayo na kapitbahay natin, madaling mahalin yon, okay lang kahit anong gawin mo. Huwag ka lang gagawa ng hindi maganda. Kasi kung anong ginawa ng kapwa mo sa'yo na maganda, di ba susuklian mo din? Kasi napatunayan ko po yan na kahit gaano ka hindi maganda ang ugali ng isang tao, pag yan tinabunan mo yan, binigyan mo yan lagi ng magagandang bagay, mahuhulog yung loob niya sa'yo. May hangganan po ang pangit na ugali. Di po ba? Dahil si Lord mahabagin, pag-pray mo lang, kakahabagan niya yung mga taong gusto mong ipag-pray. Kasi, sa totoo lang, tayong lahat po dito, answered prayer. Pinag-pray po tayo ng hindi natin kilalang tao. Bunga po tayo ng mga deklarasyon. Amen? Sinong akalain na mag-church ka dito? Magkakaroon ng church dito? Wala naman po ba, di ba? Kaya everyday may biyaya si Lord. Everyday may nangyayari. May bubukas. May makausap ka. Tapos, biglang sabi ni Lord, hihiyain mo yan sa Sunday. Para naman mabago yung buhay niya, gumanda. Sino bang pumangit ang buhay nung naging Kristiyano? Di ba? Magandang i-share. Amen? Hindi na logic ko po kayo dahil kasi minsan mag-isip tayo tawag doon, parang para mag-isip po tayo ng mas paano sila aakayin. Amen? Amen. So, pinapakita ni Lord kung paano magmahal ng kaaway. Next po. Next slide. Yun. Ito.
Looking at the man, sa Mark 10:21, looking at the man, Jesus felt genuine love for him. There is still one thing you haven't done, he told him. Go and sell your possessions and give the money to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come follow me. Sino po ito? Sino po yung tinutukoy dito? Di po ba yung mayaman na sumusunod mula nung bata siya, sumusunod niya na lahat ng commandments ni Lord. Pero mayroon, sabi ni Lord, kilala niya eh. Sabi niya, there's still one thing, sabi niya, na hindi mo pa ginagawa. Ang ibenta yung lahat ng possession mo at sumunod sa akin. Pero anong ginawa nung tao? Nung lalaki na to? Diba, tumalikod siya. Iniwanan si Lord. Kasi nalungkot siya dahil mayaman siya. Ganun po yung mga tao na yung mga lumaki ng sariling sikap. Akala nila sariling sikap. Pero si Lord kasi ang nagbibigay sa atin ng karunungan at kalakasan upang magkaroon ng kabuhayan. Di po ba? E paano kung tinanggal lahat ni Lord yung kabuhayan mo? Saan ka pupunta? Di ba wala na? Pero kung may Panginoon ka, nawala lahat sa'yo, iisipin mo ba na nawala lahat sa'yo? Yun ang difference. Yun po yung difference natin sa magiging Kristiyano. Kahit na nawala sa'yo lahat, kaya mo pa rin dahil may Diyos ka. Amen? Dahil isipin mo, Lord, nawala po lahat sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ano po yung gusto mong iparating sa akin na message mo? Sino ganun mag-isip? Minsan. Kadalasan. Hindi naman lagi may problema tayo, di ba? Pero, tuwing may problema po tayo, Lord, anong kailangan kong baguhin? Anong kailangan ko pong palitan? Ano po ang kailangan kong ano po yung mensahe nyo sa akin sa mga nangyari na to? Pakita nyo po sa akin, maintindihan ko, at mag-move on ako, at stepping stone ko po ito upang mas lumaki yung faith ko. Amen? Amen po. Hallelujah. So, number 2, letter B, make Jesus visible because Jesus showed us how to be compassionate. Show them compassion. Paano po yung compassionate? Tingnan po natin yung yan. Sabi dito, Luke 6:36, you must be compassionate just as your Father is compassionate. Next slide po. Madali lang isipin minsan yung word kasi hindi natin parang minsan yung compassion parang nami-miss for granted parang nababaliwala po natin, di ba? Pero yung compassionate is pagiging simpatsya sa pangangailangan ng iba at parang na-urge yung puso mo, yung isip mo na tulungan siya. Yun po yung ibig sabihin po dito. So, sino pong compassionate dito? Minsan, nakita mong may pangangailangan yung nakita mo sa kapitbahay mo, pero minsan pinipili mo na lang na parang hindi nakita. Ay, kunwari hindi ko nakita, gano'n. Kasi minsan tinatamad tayo, natulungan sila, or hindi kaya niya para matuto, gano'n. Nagkakaroon tayo ng mga self-reasoning. Nagkakaroon po tayo ng mga rason upang hindi natin matulungan. Pero, di po ba sabi ni Lord is tulungan natin sila? Be compassionate. Next slide po tayo. Sabi niya, sa Mark 6:34,
Jesus saw a huge crowd as he stepped from the boat, and he had compassion to them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. Sabi ni Lord, so he began teaching them many things. Talagang si Lord nagtuturo sa atin. Amen? Kaya, yung mga tinuturo niya, hindi naman po para sa kanya eh. For His glory. Pero, hindi rin po para sa kanya mismo, para din po sa atin. Di ba sabi nga po, huwag mong bigyan ng isda, turuan mo mga isda. Yan po yan eh. Yan yung ginagawa ni Lord. He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Yan. Yan yung mga neighbor natin, mga kasamahan po natin, yung mga kaklase po natin, kabarkada, kachismisan. Ayan, yung mga katrabaho po natin, yung mga nakakasalubong po natin sa mga kung saan dyan, sa kalsada, gano'n. So, minsan kailangan natin silang parang akayin. Kumbaga, dito ka. Ate, dito ka, kuya. Mare, pare. Sarap dito. Gusto ko lang i-share. Kahit magsimba ka lang once. Ano ganun? Diba? Amen? Hindi naman po mahirap. Kung tutusin, hindi po mahirap yung pinapagawa ni Lord. Iniisip lang po natin kasi ayaw nating mapahiya. Pero, iniisip ko, may nakakahiya ba dun? Sa tingin nyo po, may nakakahiya pa po ba? Dahil tayo po, dinisign ni Lord para sambahin siya. Ano pong nakakahiya doon? Ibinabalik mo lang yung mga tao na naligaw patungo ulit kay Lord. Ano pong nakakahiya doon? Kasi ang mundo po natin, pinapalabas na parang nakakahiya yan. Parang hindi na yun uso. Parang hindi yan hindi yan yung makabago. Ang bago ngayon, technology, pagandahan ng cellphone, palakihan, gano'n. Di ba? Pagandahan ng sasakyan, ng bahay. Hindi. Ani mo yung bahay mo, hindi mo naman madadala dun sa langit. Biyaya po ni Lord na nakakapagturo ako. Actually, hindi ko naman po talaga gusto talagang pero si Lord nangangusap eh. Yung mga natutunan ko po sa buhay, sabi ni Lord, i-share mo. Dahil yan po yung kailangan ngayon. Yung mga parang nasa isip lang na ang hirap labanan, yung mga ugali po natin na hindi mabago-bago, minsan bumabalik, dati wala na, ngayon bumabalik ulit dahil sa'yo. Kaya bumalik yung ugali kong ganito. Di ba, may ganun tayo? Ganyan kasi yung pinapakita mo sa akin eh. Kaya nagiging ganito ako. Yung pala ang tinuturo ni Lord tayo muna. Kaya make Jesus known. Sabi niya, you should have the fruit of the Holy Spirit. Sabi nga, magpalayas ka man ng demonyo, mag-prophesy ka man, mag-declare ka man na lahat kayo may sasakyan dyan, may sariling bahay lupa, makatapos ang pag-aaral, provided lahat ng mga pangangailangan nyo. But if you do not have love, yun ang pinaka-fruit ng Holy Spirit eh. Kasi yung love, andun na po yung self-control, andun na po yung gentleness, kindness, faithfulness, diba? Patience.
Kabisado lumote. Galing nga. Ayan. I-memorize po natin yon para at least. Ayun, nare-remind po ako minsan lagi. Always lagi. Dahil minsan ako po yung istrikto na tao. Gusto ko pulido lahat. Pero minsan, ang ugali kasi ng ibang tao, hindi mo makokontrol yan eh. Kaya nga po tinuturuan tayo mag self-control dahil hindi natin makontrol ang iniisip, ang ginagawa, ang behavior ng isang tao. Kaya po tayo may self-control pala. Ito sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko rin sa sarili ko. Pare-parehas po tayong nag-aaral. Hindi ko to, dahil sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko lang para sa inyo, hindi. Para po rin po sa akin. Humihingi lang po ako ng guidance kay Lord. Actually, ang haba po nitong preaching ko, ang daming slide niya, 30. Hindi ko yan tatapusin dahil gusto ko, mas maintindihan po natin. Parang series nga po ito eh. Baka abutin ng 3 linggo. Ayan. Pero, parang hindi lang yung first time na magsasalita ako dito. Amen, Pastor? Amen. Biyaya ni Lord dahil ako po, excited po akong mag-share ng word dahil mayroon yung time na punong-puno po ako ng salita ni Lord pero wala po akong sinesiran. Anong nangyayari? Kung yung baso po, pinunuan mo ng pinunuan, anong mangyayari dun sa sobra? Natatapon. Yung mga inaalala ko dati, wala na pala dun sa baso ko. Natapon na. Kaya po pala, limited lang yung kaya ng baso dahil kailangan mong i-share. Dahil yung ibang baso, mas madami, ikaw punong-puno, tapos yung mga nasa harapan mo na baso, walang laman. Yun pala, kailangan mong saluhin yung baso, i-share mo. Amen? Na-gets nyo po? Amen? Kasi ang lagi natin nakikita, yung baso mo lang eh. Di ba? Hindi natin nakita yung mga katabing baso natin. Mayroon pala, ang dami pala nila. Kailangan din nila. I-share na po natin. Kasi yung tubig, di ba ang tubig is, ang symbol po nun is buhay. Kailangan din po ng ibang baso ng buhay. Amen? Kasi maraming uhaw. Ayaw lang nilang aminin. Marami pong uhaw sa word ni Lord. Dahil tayo po, sige nga po, example, ikaw po araw-araw makakarinig ng galit, ng mga hindi magagandang salita, mga mura, mga hinagpis, lahat na. Ikaw po mabibless. Diba parang nakakasway dahil umagang-umaga pa lang hindi na maganda yung narinig mo, sira na yung buong araw mo. Tama po ba? Sino na nito ang sinisik yung laging magagandang mangyari sa buhay niya? Sino po? Ako po. Gusto ko lagi ng maganda ang nangyayari sa buhay ko. Kaya, umaga, gabi, nagpipray na po ako. Lord, cover me with your most precious blood. Kinakansel ako lahat ng curses na sinabi ng mga ibang tao laban sa akin. I speak blessing to them. Pagpalain nyo. Sabi kong ganun. Gabayan niyo po ako, proteksyonan niyo po ako, give me good health, kinakansel ako lahat ng gawa at laro ng kaaway sa aming buhay. Consistent po yan, di po ako nagsasawang magsabi ng mga, kahit paulit-ulit yung prayer ko sa prayer ko, para sa pamilya ko, sa buong pamilya ko, sa angkan ko, di po ako nagsasawa. Inuuna ko yun. Tapos, dinadagdagan ko para sa nation, sa community, sa trabaho, sa
sa mga prayer request, sa mga kaibigan, mga ganun. Pero laging constant po yung prayer ko. Kahit na kahit na kakasakay po namin sa sasakyan, laging may declaration, laging may covering. Amen. Amen po. Yun po, share po lang. May natututunan po ba tayo? Amen. Buhay pa ba? Alive. Ayan. Ayan, ito. Ito maganda to. If someone has money, enough money to live well, and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Ito po yung sinasabi ko. Diba? Paano malalaman ng ibang tao na nasa iyo ang Diyos kung di mo sila tutulungan? Eh no, ang Bible na po ang nagsabi, hindi po ako. Mayroon palang ganyan sa Bible. Diba? Ayan, self-explanatory. Pero, gusto ko lang emphasize na tulungan po natin sila. Sa lahat ng bagay, yung talent mo, yung oras mo pa lang, importante na eh. Yung maririnig pa lang nila na salita mo na positive, napakalaking bagay na para sa kanila. Encouragement, importante po yan. Encourage them, wag pakinggan mo sila, give time to them, hindi man directly na banatan mo kagad ng Word of God, pero unang ginagawa po natin dyan is show compassion, ang tawag doon, makisama, makibagay, pero wag bibigay. Tama po ba? And then, ayan, saka mo na i-share. Ay, kaya po ako ganito kasi biyaya ni Lord. Yung biyaya po ni Lord, marinig lang nila, alam na nila eh. Saka mo na banatan ng word ni Lord. For God so loved the world. Ayan. Next po. Ano pong next natin? Ayun. Is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from His love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Ayun, ang daming tanong ni Lord. Any comfort from His love? Diba? Because yung salita ni Lord, yung habag niya, yung pagmamahal niya sa atin, comfort yan po para sa atin. Fellowship, are your hearts tender and compassionate? And next po. Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, working together with one mind and purpose. Ano po yung purpose natin? To glorify God. Dahil ang kalakasan po natin, every Sunday, worship si Lord, tapos gagabayan tayo the whole week, and then habang ginagawa mo yung trabaho mo, Lord, gabayan mo po ako, samahan mo po ako, protectionan mo po ako, i-guide mo po ako kung anong sasabihin ko, gagawin ko, para maging maganda po, harmonious yung trabaho ko. Sa school ko, sa pag-aaral ko, sa mga homework ko. And then, next po, 3, don't be selfish. Sabi niya, sinabi na ni Lord yan. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better yourself. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Yan. Nabanggit ko na rin po kanina. Pero, sabi niya, don't be selfish. Di ba parang hurting pag sinabing selfish? Nakaka-hurt. Nakaka-offend. Dahil sasabihin, lahat naman ginagawa ko para sa anak ko, para sa'yo, gano'n. Para sa church. Pero hindi naman talaga. Sinabi lang dyan. Pero, don't try to impress others. Huwag mong impress. Dahil ang kalakasan natin kay Lord eh. Wala po tayo. Tama po ba? We give glory to the Lord. Kung ano mayroon tayo, ano man katatayuan ng tao,
Nakayuko man yan, nakatagilid, naka, nakahilata, di ba? Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better as yourself. Actually, problema po yan ng ibang Kristiyano. Dahil tayo po nakakarinig ng word ni Lord, parang isip natin, tama po na mas nakakaangat po tayo sa mga ibang hindi pa nakakilala kay Lord. Dahil tayo may buhay na walang hanggan. Di po ba? Pero it's not the reason na you look down to others. Mahal pa rin yan ni Lord. Tayo lang may advantage dahil nakasulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Ngayon, ang gagawin po natin, tulungan natin na maisulat din yung pangalan ng kapitbahay natin. Amen? Amen? Ayun. Yan. And you must have the same attitude that Christ Jesus had. Ano po ba yung attitude ni Jesus? Ayan, tuturuan po tayo. Love your enemies. Pinakamahirap yun. Na-chismis ka lang hirap ng patawarin. Kumalat na Ayan. So, ayan, matutot po tayong magpatawad, magmahal sa kapwa. And next po. Jesus cared. Show them care. Show them you care. And next po. Sabi dito, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yung kung ano nakikita niya. Dahil si Lord Jesus is nagpe-perform ng signs, wonders, miracles. Diba? Nagbuhay na ng patay, lahat na ng klaseng miracle, tapos yung mga tinuturo niya, lahat na. Sabi ni Peter, ang sagot ni Peter, yes Lord. Peter replied, you know I love you. Sabi ni Lord, then feed my lambs. Feed my lambs. Kung may gutom, pakainin mo. Diba? 16. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Take care of my sheep. Lalo na po sa lost sheep. Next po. A third time, he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt dahil paulit-ulit. That Jesus asked the Lord question the third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Ayan. Sa ibang version, parang you love me lang, gano'n. Pero dito pa lang, mas kompleto. Di po ba, parang pastor na tayo na ni Lord? Dahil tayo po yung mga nakakaalam sa salita ni Lord. Diba? Parang pastor na rin tayo, diba? Dahil nakakapag-share tayo kahit papano. Diba? Pero anong sabi ni Lord? Ano po sabi ni Lord? Feed my sheep. Take care of my sheep. You take care. Kasi, one way of taking care di ba, pag may anak po tayo, di ba, hindi naman all the time, alam natin ang galaw nila, kilos nila. Di po ba? Di ba, minsan, pag galing sa school, nagugulat ka, saan galing yan? Saan mo natutunan yan? Di po ba? Di na natin kontrolado yun. Pero, ang importante po is makakilala sila kay Lord at si Lord ang bahala. Amen? Amen? Kasi kahit na anong dikdik mo dyan ng pangaral, ng disiplina, magbabago pa rin yan dahil wala ang salita ni Lord. Pwede pa rin niyang maligaw. Amen? Ganon din ang
tao. Gusto nating magbago yung kapatid natin, yung pinsan natin, yung kabarkada natin. Hindi natin sila kontrolado. Pero pag yan, nakakilala kay Lord, nang dahil sa'yo tignan natin, baka bigyan ka ng 10,000. Hindi, baka bigyan ka ng reward ni Lord. Tama po ba? Amen. God is good. Amen. May natututunan po ba? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin po si Lord. Amen. Pangalawa, make Jesus present. We cannot do anything that God has planned for us if we are not with Him. Kasi po kami, mula po ng pandemic, nasa Manila po kami dahil si Mrs. ay isang call center agent. Nurse po siya. Nag-work po sa Eastwood. Doon po yung office niya. Everyday po yan pumapasok. Noong nag-pandemic, biyaya po ni Lord. Naging work from home. Biyaya po ni Lord dahil nag-alala po kami dahil bago mag-pandemic sagad na po yung bank accounts namin. Yung 3 bank account namin, lahat maintaining balance. Tapos, hindi pa namin alam na magpa-pandemic na pala. Diba? Diba? Biyaya ni Lord, diba? Hindi natin alam. Tapos, ang nangyari po niyan, kakapanganak, wala pang 1 year, kaka 1 year old po nung panganay po namin. Sagad na po yung bank accounts po namin. Mawawalan din po ako ng sideline dahil sumasideline po ako sa Chinese ko na boss na may-ari po ng mga subdivision. Pinagmamaneho ko siya, yung mga lakad niya, parang assistant na po ako. Dahil nag-resign na po ako sa mga dati kong trabaho. So, ayun, yung sideline ko, tapos nag-work po siya. Maya, parang magpa-pandemic na, walang kaplaw na plano is na tawag dito, namawala ako tawag dito, yun nga po, yung bank accounts po namin wala, nasa id na. Ibig sabihin, pag sumobra po yung expenses namin, dun sa sinasahod namin, negative na po kami. Magagalaw na po namin yung mga bank accounts po namin. Kakadeklara namin noon pa, mga 5 years na. Biyaya po ni Lord. Binigyan niya kami ng 7 digits bago mag-pandemic. Maiyak-iyak po ako noon. Kaming dalawa. Nag-praise and worship po kami sa kwarto namin dahil hindi namin makontain. Lalo na po noong nag-pandemic. Di may ginagamit po kami. Naging Joseph pa kami sa aming pamilya dahil yung mga walang ganong finances. Syempre wala pong trabaho noon, hindi makakilos. Nagpapadala po kami ng pera sa kanila, sa mga kamag-anakan po namin. Nag-business din po kami ng face shield. Pinagbibigyan po namin sila, pinadalan po namin sila. Kasi nag-open kami ng online na face shield dun sa Shopee. Ayun, nag-online po kami dun. Na-sold out. God is good. Yung pera na breakthrough namin, na pinag-pray po namin, dinideklara po namin yan. Binigay ng Lord. Sinong makakaalam na may darating pala sa amin? Diba? God is good. Na-receive po namin yung breakthrough na yun, March 5. Nag-lockdown ng March 15. 10 days before. Inayos muna ni Lord. God is good. Powerful po si Lord. Provider po ba si Lord? Amen. Kaya,
Meron kami sasakyan. Amen? Hallelujah. Papurihan po si Lord. And then, ayun nga po, nag-pandemic, nag-online si Mami, lumipat po kami ng Bulacan para makaiwas sa laging lockdown sa metro. Punta kami ng Bulacan. Ngayon, pag uwi po namin, ayun na po, ang dami na pong nangyari, ang dami pong nagkasakit din po kami ng COVID. Pero sa Tugigaraw na. Lumipat po kami ng Tugigaraw, 4 months po kami doon. Dahil nung nawala po yung mga lockdown, sa nag-ECQ, punta tayong Tugigaraw, kasi taga Tugigaraw si Mrs. Ayan, nag 5 months po kami doon. Biro mo yun, 5 months kami doon na work from home. Oh. Ayan. And then, biyaya ni Lord, may plano po kami na, yung plano po namin is tumira po sa Batangas na. Dahil andun yung malapit po dun sa JA1 Rosario, sa JA1 Main, yun po yung plano po namin. Dahil si Lord, napakabait ni Lord, yung tita ng misis ko, bumili ng house and lot sa loob ng subdivision at doon kami papatirahin para hindi na raw kami magrenta dito sa Bulacan. Diba? Favor, diba? Ayan. Kasi, pinangawakan namin, we are living by the grace of God. Sumusunod lang po kami kung saan niya kami dadalhin. Diba? May plano na po kami, maganda na po. Magtitira po kami doon sa Batangas, doon na kami maglalagi dahil may bahay at lupa na doon. Pero si Lord, iba po lang pala ang plano. Kahit may plano ka na, talagang andun na po yung plano namin. Maglilipatan na nga po sana kami nung last year, ng November, December, doon na kami lilipat. Biglang namatay po yung tatay ko last year. Yung father ko na engineer dyan sa Alaminos, November 3. Unexpected po yun. Ngayon, wala na pong makakasama yung mama ko. Parang 2 na lang po sila, 3 po sila sa bahay. Kasama ng kapatid kong babae at anak niyang lalaki na 7 years old. Ngayon, dyan po kami pinunta ni Lord. May plano na po kami. Pero, God's plan is better than your plan. Doon po niya pinapatunayan. Lahat ng mga salita ni Lord totoo. Amen? Kaya po nandito po ako ngayon. Biyaya po ni Lord. Wala po ako sa Batangas. Wala po kami sa Batangas. Diba? Kaya po, nagkita-kita po tayo ngayon. Sino po mga mag-aakala na magkikita-kita po tayo? Amen? Kaya po, ngayon, naglalagi na po kami dyan. Ngayon po, may yung mother ko is may family farm. Yun po yung inaalagaan ko. Ayan, biyaya po ni Lord, nagtatanim po ako. Farmer po ako ngayon. Nagtatanim po ako ng dragon fruit, ng papaya, ng palay, mga fruit-bearing trees. Dahil, nung bata pa lang ako, gusto ko yung nag-harvest. Pupunta po ako sa farm, maghagilap ng mga pipitas. Yun yung pala, mas maganda po pala, namimitas ng harvest kay Lord. Amen? Yun yung pinapakita niya sa akin. Mas magandang mag-harvest ka dito. Ako, dyan po, taga-Pangasinan po ako, di ba, marami pong isda. Yung sasakyan ko po, lagi yan may pamingwit. Mahilig po ako mga mingwit. Kaso hanggang ngayon, wala pa rin akong nahuli sa dagat. Pero, sabi ni Lord, huwag kang mga isda dyan. Kahit malawak man ang dagat, maraming isda, wala kang makukuha dyan. Mangisda ka na lang para sa akin. Amen?
Kaya pala wala ko nakukumista. Hindi pala yun yung calling ko. Ang calling ko, mangisda para kay Lord. Amen? Hallelujah. Sino naniniwala totoo ang Diyos? Amen. Palakpan natin siya. Amen. Ayan. Next po. Slide. Ay. Anong oras na? Hanggang anong oras? Anong oras ako nag-start? Ha? One hour na? Sige, konti na lang. Kahit hindi matapos, okay lang. Sabi niya po dito, remain in me, I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it's severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Di po ba? Yan po yung sinasabi po natin kanina. Next po. Ayan. Next. Yan. Make Jesus present by performing signs, wonders, miracles, not by you, but Jesus. Minsan kasi, natatakot tayong mag-perform ng signs, wonders, yung nakagagawa ng miracle. Feeling natin tayo, pero si Lord pala dapat ang hayaan natin kumilos. Hindi, wag nating pilitin na, Lord, kailangan mo mag-miracle. Ito ang tawag doon? Mahili itong pinagpipray ko. Hindi, hayaan mo si Lord. Amen? Sino may kapangyarihan dito? Hindi. Binigyan tayo ng kapangyarihan to get well. Amen? Pero sa biyaya ni Lord, binigyan tayo ng authority. Amen? Para ma-perform din yung signs, wonder, and miracles. Example po, ako po kasi madalas sumakit yung ulo ko. Yung panganay ko po, lagi naming dinedeklara niya na ang pangalan po kasi niyan, Paul Samuel. Prophet tsaka apostle, di ba? Siya, laking declaration po yan. Binigyan po ni Lord kay Samuel po yan. Answered prayer po yan. Pati yung pangalawa. Dahil ang una namin prayer is, Lord, bigyan niyo po kami ng lalaki. Binigyan ni Lord ng lalaki. Lord, yung pangalawa, babae. Babae. Diba? Ayun. So, pag yan, tinuruan po namin, kasi ang faith ng bata, kung ano yung sinabi mo, yun ang paniniwalaan niya. Diba? Pag sinabi namin yan, mag-pray ka kay Jesus, pray tayo. Gumaling ako. Biro mo yung sobrang sakit ng ulo ko, ilehans niyo ako ni Mami. Lord, in Jesus' name, heal Daddy's headache. Pagkasabi ng amen, nawala. Hindi lang po isa yon. Multiple times, every time po. As in talagang, yung alam mo yung parang pinaliguan ng olive oil. Na biglang may malamig sa ulo mo. Ganon. Yung pinag-pray nila. So, grabe ang presensya ni Lord. So, Jesus is present. I-share po natin yan. Amen? Amen po. Sino pong nakaranas niyan? Instant healing. Meron? Amen. Naniniwala po ba tayo? Mayroon din po kami nagpe-pray ng mga sakit ng over the phone, sa mga video call. Tinatawag namin yung anak namin para ipag-pray. Ilahans mo, gano'n. Nangyayari po. Instant healing. God is present. Amen? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Next po. Yan. Next po. He works through the Holy Spirit. Next.
But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Bakit wala ng law? Dahil, pag ginawa mo na yan, lahat yan, wala ka na sa law. At, di ba binago ni Lord Jesus? Dahil sa dugo niya, save na tayo. So, hindi na tayo under the law. Amen? Yan. So, magpagamit po tayo through the Holy Spirit dahil una po yung love. We share love to others, to your neighbor, di ba? So, make Jesus known dahil dun sa fruit of the Holy Spirit na nasa sa atin. Para makapag-share po tayo. Dahil ang pinakamagandang model po niyan sa pagiging disciple at nagdi-disciple po tayo at makapag-akay, yung nakikita po nila yung prutas na meron tayo. Amen? Bakit? Ito po, marami po ako nababasa. Bakit pag sinabing Christian sa buong mundo parang iba na yung dating. Tama po ba? Minsan, iba yung pag sinabi mong Katoliko, Iglesia, ano pa ba? Islam, Hindus, mga ganun. Parang may mga flaws na ine-expect mo. Parang may mga kulang. Pero pagka sinabi mong Kristiyano, kumpleto. Dapat, kung anong laman ng Bible, yun. Tama po ba? Amen po ba? Kaya ganun tayo, di ba? So, pag sinabing Kristiyano, lalo na Christian born again, pag sinabing Christian born again yan, sabi yung ganun, iba yung tingin nila. Parang, so maging ganun din po tayo kung anong tingin nila sa atin. Dahil sila mismo tinataas na tayo eh. Ay, walang kanyan, walang bahid ng kanyan, ng kasalanan. Mga ganun. Pero, patutuhanan natin dahil hindi tayo yung nakikita. Si Lord ang nakikita sa ating buhay. Amen? Amen po. Ayan. Next po, make them feel Jesus. He comforts. Papabilisin na natin. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is a merciful Father and the source of all comfort. He is the source of all comfort, sabi niya. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. He comforts us. Sabi niya, tinuturuan tayo, He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. Hindi lang tayo laging meron ding iba. Di ba amazing? Amazing si Lord, di ba? So, tinuturuan din pala dapat natin, tinutulungan natin, pinapakita natin sa iba. Laging may neighbor yan. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Amen? Malinaw po ba? Yes. Hallelujah. Yan po makikita sa 2 Corinthians 1:3-5. Ayan. Next po. 5. For the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Sino nakakaintindi po niyan? Kasi kung ikaw kailangan mo ng comfort, tapos kinomfort ka ni Lord, you show also comfort to other people. Pag nagbigay ka ng comfort sa ibang tao, pagbalik sa'yo, or the time na mangailangan ko ulit ng comfort, the more, sabi ni Lord, the more comfort ang bibigay sa'yo ni Lord. Sino may gusto nun? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Next po. Yan. He gives us peace. Next po. Ito, maganda to. Gusto ko to. Oh, that
you have paid attention to my commandments, then your peace and prosperity would be like a flowing river, and your righteousness, the holiness and purity of the nation, like abundant waves of the sea. Gusto ko po yan eh. Dahil, sinasabi po dito, yung righteousness and holiness, purity, just like yung blessings ni Lord, just like the waves in the sea. Kailan ba tumigil ang alon sa dagat? Meron? May nakita na po ba kayo na tumigil ang alon sa dagat? Di ba kahit na kalmadong-kalmado, may maliit na waves? Di po ba? Pero nakakita na kayo ng kalmadong dagat. Nakita nyo yung maliliit na alon? Hindi tumitigil. Ganon din si Lord. Amen? Amen po. And last muna tayo. He heals. Yan po ang kailangan po ng mga tao. Kagalingan. Dahil sabi po pag nung araw po, pagka wala ka kay Lord or hindi ka pinagpala ni Lord, sakitin ka, masasama yung mga nangyayari sa'yo, mga ganon. Pero ngayon, He heals. Next po. He personally carried us with His body on the cross so that we can be dead to sin and to live for what is right. By His wounds, you are healed. We are healed. Sino po bang naniniwala sa inyo dito na hindi lang kasakitan ang pinapagaling ni Lord, pati bulsa? Amen, di ba? Amazing, di ba? Wala naman sa Bible yun eh. I mean, wala dito sa nababasa po natin. Pero di ba, sabihin natin, may sakit ka sa pag-iisip, hinihil ni Lord. Wala naman po dito sa verse na to. Pero kasama. Sinasama ni Lord. Amen? Pinapagaling niya yung sakit karamdaman natin. Nandyan. Yung bulsa po natin. Pero nandun kasi sa Matthew 6:33. Pag inuna natin si Lord, lahat ng pangangailangan natin ibibigay. Lahat. Sabi niya lahat. Nandun po yun. Example lang po yan. Ito, more specific. He died on the cross for us. Para gumaling tayo. Dahil, yung separation ng tao sa Diyos, ibinalik po niya. Kaya tayo, pag humiling po ng kagalingan, nangyayari. Pag maniwala lang po tayo. Amen po. Diyan po muna tayo. Diyan po muna mag-i-end. Tayo po ay pinagpala ni Lord. Kaya, patuloy po na pinagpapala ni Lord. Sana po may mga natutunan po tayo. Hindi pa po ako pastor, pero si Lord po yung nagpapagamit po ako kay Lord. Hindi ko po gagawin to ng ako lang. Hindi naman po ako pastor eh. Bakit ako maglalakas loob na mag-share po sa inyo? Dahil yun po yung heart ko. Tumutugon lang po ako sa mga pangungusap ni Lord sa akin. Gusto kong mag-share. Pero, mas gusto ni Lord, i-share ko siya sa ibang tao. Amen. Kay Lord po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.